Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ako pala si Jojo, dating empleyado at ngayon dumidiskarte na lang para sa buhay. At for today's video, samahan niyo po ako dahil magpapaka-straight ako or magpapakapon ng aking mga alagang biik. Ito na pala ang araw na kailangan ko nang ipakapon ang aking mga alagang biik. Kailangan ko na silang ipaka-straight para maalagaan ko sila ng maayos pagdating ng panahon dahil since 22 days na sila since birth at yung sa kabila naman ay 15 days since birth, kaya ito na ang oras ng pagpakapon sa kanila. Dumating na rin yung technician na magkakapon sa kanila. Ang hawak-hawak ko pala na gamot ay yan ang Combinex. Yan ang pang-spray sa mga sugat nila para hindi langawin yung mga sugat na dulot ng pagkakapon. Ang mga biik pala na ipapakapon ko andito sa kabila ay 5 piraso pero 3 lang ang lalaki. Since 3 lang lalaki, ibig sabihin 3 lang yung kakapunin. At dito nun sa kabila ay 11 piraso. 4 ang lalaki kaya 4 lang ang kakapunin. Yung iba naman, yung mga babae ay bibigyan na lang sila ng vitamins or iron 2. Baka nagtataka kayo kung kumuha pa ako ng technician na magkakapon. Kaya ko naman po itong gawin kaso wala po akong gamot na vitamins. Kaya naisipan ko ipakapon na lang ito sa technician. Libre na po ang gamot, magbibigay na lang po ako sa kanila kung magkano yung sa puso ko. Hindi ko po pala minadali na ipakapon ito dahil since alagaan ko naman lang ito, hindi ko po to ibebenta. Alagaan ko po ito hanggang maging fattener. Dati hindi po ako nag-alaga ng mga fattener dahil wala po akong sapat na puhunan. Binibenta ko po pagkawalay ng mga biik. Pero ngayon dahil po sa awa ng Diyos nakaluwag-luwag tayo kaya magsusugal naman tayo dito sa pag-alaga ng mga fattener. Bali ang bilang po ng aking alagang biik na anak ng aking inahin ay 16. 7 po ang lalaki at 10 po ang babae. Ito po sila ay alagaan ko hanggang maibenta ng fattener. At dinadalangin ko po na sana po sa pagdating ng bintahan nila ay tataas na po ang live weight. Sana umabot man na ng 200 o mahigit pa para makabawi naman tayo sa nauna nating batch na mga fattener dahil nung unang batch ay maliit lang po ang tinubo natin. Sana dito sa susunod na batch na ito ay makita tayo ng mga malaki-laki kaya sa pinapanalangin ko po na tumaas na po ang live weight sa susunod na mga buwan. Dahil po marami pong umaasa na katulad ko na nag-alaga ng mga baboy. Mga hog raisers po na katulad ko ay ito lang po ang inaasahan. Ito lang po ang pinagkakakitaan. Pero po sa kaso ko po ay ito po ay parang libangan ko lang. Dahil meron po akong source of income. Meron po akong maliit na negosyo na yun ang pinagkukunan ko sa araw-araw. At sa awa ng Diyos yung kinikita doon dito ko inilagay sa baboy. Dahil nga sabi nga nila don't put your eggs in one basket, kaya dito ko pinuhunan ang kinikita ko sa isang negosyo ko para kung sakali man lumubog yung kabila ay meron pa akong mapagkukunan. At sa mga nagbabalak dyan pumasok sa hog racing business, maghanda po kayo ng pera dahil ito po ang negosyo na kailangan talaga ng kapital dahil dito po ay hindi ka kikita araw-araw. Dito po ay maalagaan mo ng ilang buwan bago ka kumita kaya dapat may sapat ka na puhunan sa pag-alaga nito dahil hindi po pwede na araw-araw ito ang pagkukunan mo sa pagkain mo. At sa tuwing nag-scroll ako sa Facebook, nakikita ko sa mga group na pinapalo ko, napakamahal po ng presyo ng biik sa kanila. Umaabot po ng 7,000 to 7,500. So ibig sabihin, mahal din po ang live weight sa kanila. Hindi ko po alam kung ba't ganun sa kanila. Umaabot ng 260 to 280 ang live weight ng presyo sa kanila. Ewan ko kung dito sa aming lugar napakababa. Pareho lang naman yung feeds na pinapakain namin at pareho din po ang presyo ng feeds na pinapakain nila. At kung minsan mayroong nagtatanong sa akin kung anong brand ba ang maganda ipakain sa mga alagang baboy, ang masasagot ko lang po ay lahat po ng brand pwede pong ipakain sa alagang baboy. Lahat po yan ay maganda dahil tested na po yan ng mga company na nagbebenta. Hindi po yan nila ipapalabas sa market kung hindi yan nila napatunayan. Kaya kahit anong brand yung gagamitin mo ay pwede. Ang depende na lang po sa iyo kung paano ang proseso mo sa pagpakain dahil nakasalalay yan sa nag-aalaga. Hindi po yan nakasalalay sa feeds na pinapakain mo dahil kahit anong klaseng feeds na ipakain mo, kung mali ang management at proseso mo ay malulugi ka talaga. Kaya hindi po nakasalalay sa feeds ang pag-alaga ng baboy. Lahat po ng brand ang pwede. At kung nakikita nyo po, Uno Feeds po ang nakalagay na sako sa aking baboyan. Lilanawin ko lang po, hindi po yan sponsor. Kaya kung mag-sponsor man po ang Uno Feeds ay pwede naman. Kaya Uno Feeds baka naman. O siya, hanggang dito na lang ang ating video. Sana'y nakaabot ka sa part na ito. Kung nakaabot ka sa part na ito, sana'y makapag-comment ka sa ilalim at makapag-like, follow, and share ka na rin ng aking video. At kung saan umabot ang video na ito, maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming!